Ating titignan ang isa sa ating mga confessions, ang Heidelberg Catechism. Tayo ngayon ay nasa Lord's Day 52. Ang Lord's Day 52 ay naglalaman ng tatlong tanong at sagot. Ngunit sa araw na ito ay atin po munang titignan ang question and answer 127. Kaya sa ating pangangaral ng Lord's Day 52, ito po ay magsisilbing unang bahagi ng ating sermon. Sinasabi ng tanong at sagot 127, ano ang ika-anim na petisyon? Sagot, at huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ibig sabihin, dahil kami ay napakahina sa aming sarili, hindi namin kayang tumayo kahit isang sandali. At bukod dito, yamang ang aming mortal na mga kaaway, ang dyablo, ang sanlibutan, at ang aming sariling laman, ay walang humpay sa pakikipaglaban sa amin. Kaya pangalagaan mo kami at palakasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang hindi kami magapi sa espiritual na pakikidigma, kundi patuloy at masidhi naming lalabanan ang aming mga kaaway hanggang matamo namin ang ganap na tagumpay. Ngayon titignan natin sa ating mga Biblia sa salita ng Diyos bilang ating scripture reading. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Efeso bilang ating scripture reading. Efeso, Kapitulo 6. Ang ating babasahin ay ang verse 10 hanggang verse 18. Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang verse 18. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, na suot ang baluti ng katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, tagalayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa gitna ng ating mga pagsubok at tukso, madalas tayong nagtatanong, paano tayo magtatagumpay laban sa mga espiritual na mga kaaway? Ang sagot ay matatagpuan natin, of course, sa banal na kasulatan. At dito sa ating confession
o sa ating mga pagpapahayag ng pananampalataya. Partikular, ang Heidelberg Catechism. Ang Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang verse 18, o yung ating binasa bilang ating scripture reading, ito'y nagbibigay sa atin ng detalyadong paglalarawan ng espiritual na baluti na ibinigay o ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Samantala, ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 52, question and answer 127, ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng panalangin upang tayo ay humingi ng proteksyon, upang tayo ay humingi ng kalakasan. Hindi natin ito makukuha sa kanino man o sa ilang mga bagay, kundi ang lakas, ang proteksyon ay makukuha natin tanging sa Diyos lamang. Tanging sa Diyos. Kaya sama-sama nating pagnilay-nilayan kung paano tayo mapapalakas ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang mapaglabanan ang tukso at ang kasamaan. Ngayon, nais kong pagtuunan natin ng pansin ang tema sa ating pag-aaral. Ating tema, ang papel ng panalangin sa espiritual na pakikidigma. Sa ilalim ng temang ito ay tatalakayin natin ang dalawang punto. Ito'y mahalagang punto. Nais kong pakinggan natin. Ang una, ang panalangin bilang proteksyon laban sa tukso. Dito ay ating sisiyasatin kung paano ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas at ng proteksyon upang ating mapagtagumpayan ang mga tukso na ating hinaharap araw-araw. Pangalawa, ang panalangin bilang sandata laban sa kasamaan. Dito naman ay ating tatalakayin o titignan kung paano ang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng mabisang sandata upang ating malabanan ang mga espiritual na kaaway na binanggit sa ating confession ng ating mortal na kaaway ay ang dyablo, ang sanlibutan, at ang sariling laman. Sa pamamagitan ng mga puntong ito, itong dalawang punto natin, layunin nating maunawaan at maisabuhay ang kahalagahan ng panalangin bilang isang mahalagang bahagi ng mga espiritual na pakikidigma. Tunghayan natin ang ating unang punto. Ang panalangin bilang proteksyon laban sa tukso. Sabi sa atin ng confession, tayo ay napakahina. Napakahina sa ating sarili. Kaya nga dito sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, dito'y binigyang diin ni Apostol Pablo bilang siyang author o sumulat nitong Ephesians, binigyang diin niya na ang ating lakas ay dapat manggaling sa Diyos, manggaling sa ating Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Ang ating pakikidigma ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritual na kapangyarihan ng kadiliman.
tayo ay napakahina sa ating sarili. At ang sabi pa, hindi natin kayang tumayo kahit isang sandali. Ito ay nagpapakita sa atin ng lubos na pangangailangan sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kaya ang mga salitang ito ay nagbabalangkas ng isang pangunahing prinsipyo ng pananampalataya. At tandaan natin, pakinggan natin ito ng maigi, ang pagkilala sa ating sariling kahinaan at ang ganap na pagtitiwala sa lakas at sa biyaya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng tayo ay napakahina sa ating sarili. Ang ating petisyon o kahilingan sa Diyos na huwag mo kaming dalhin sa tukso ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanyang proteksyon. Kapag sinabi mo sa iyong panalangin na mula sa iyong puso, Ama naming nasa langit, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sinasabi mo, Panginoon, proteksyonan mo kami. Sa Ephesians chapter 6 verse 13, Ephesians 6 verse 13, tinuturuan tayo ni Pablo na isuot ang buong baluti ng Diyos upang makalaban tayo sa araw-araw, sa araw ng kasamaan, at makatayo tayo ng matatag. Sinabi ni Herman Hoeksema sa kanyang librong The Triple Knowledge, and I quote, sabi niya, by asking not to be led into temptation, we acknowledge our own spiritual weakness and our need for divine strength and protection. Paliwanag ng Katekism, pangalagaan mo kami at palakasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang hindi kami magapi sa espiritual na pakikidigma, kundi patuloy at masidhi naming lalabanan ng aming mga kaaway hanggang matamo namin ang ganap na tagumpay. So ipinapakita ng Katekism na ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay makapanindigan laban sa mga tukso, laban sa mga pagsubok na ito na ating kinakaharap araw-araw. Buksan natin ngayon sa Matthew chapter 26 verse 41 ang ating mga Biblia. Matthew, merong mahalagang sinabi rito ang ating Panginoong Hesukristo. Matthew 26 verse 41. Kayo'y maging handa. At ano sabi? At manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Ang utos na ito na galing o mula sa ating Panginoong Hesukristo ay nagpapakita ng kahalagahan ng ano? Kahalagahan ng panalangin bilang proteksyon laban sa maraming tukso. Tandaan natin ito. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kalakasan upang ating malabanan
ang kahinaan ng laman. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya hilingin natin sa Diyos ang kalakasan upang ating mapagtagumpayan ang mga tukso. Sabi rin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, muli samahan ninyo akong buksan inyong Biblia, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi rito, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanang o makayang tiisin. So, ang verse naman na ito ay nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng katiyakan na sa bawat tukso, na sa araw-araw, dumarating, kinakaharap natin, ang Diyos ay naglalaan ng paraan upang tayo ay makaiwas, upang tayo ay makapagtagumpay. Ang panalangin ay isang mahalagang kasangkapan upang matuklasan at magamit ng mga paraang ito na ipinagkakaloob ng Diyos. Gigising ka ng umaga, haharap ka sa itong araw na to, marami kang kakaharaping mga pagsubok o tukso. Hindi ka mananalangin, maaari kang mahulog, magkasala. Yan ang nagagawa ng panalangin bilang kasangkapan ng Diyos. Mayroong mga maling pananaw. Baka ito yung sinasabi mo rin. Madalas, iniisip ng ilan na ang panalangin ay simpleng ritual lamang at hindi tunay na may kapangyarihan na makapagbago sa mga espiritual na pakikidigma. Ito ay ang isang tao na hindi regular na nananalangin at nakakaranas ng labis na pagsubok sa kanilang espiritual na buhay. Dahil hindi sila nananalangin, hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na magpalakas at magtanggol sa kanila sa araw-araw na hinaharap nila ang mga tukso at pagsubok. Hindi sila nagdarasal. May ilang naniniwala na kailangan pa ng ibang bagay bukod sa panalangin para labanan ang tukso, para labanan ang kasamaan. Ito ay ang isang taong umaasa lamang sa kanyang sariling kakayahan. Kapatid, huwag kang umasa sa sarili mong kakayahan. Hindi mo kaya. Hindi mo siya kaya. Kundi ikaw ay umasa lamang sa tulong ng Diyos. Yan ang mga taong umaasa lamang sa kanyang sariling kakayahan at hindi sa tulong ng Diyos na madaling mapasuko sa mga espiritual na pagsubok. Ang pag-asa sa sariling kakayahan ay nagiging sanhi ng pagkabigo dahil hindi sapat ang ating sariling lakas. Meron ding mga Kristiyano na hindi lubos na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin na magbago ng kanilang kalagayan at mga pagsubok. I hope maliwanag na iyon.
Dahil sa ating Bible study, tinalakay natin na ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos sa Kanyang pagkasoberano. Dahil na rin, alam natin na ang Diyos ay mayroong secret will at revealed will. Na yung secret will, hindi natin alam kung ano o limitado ang ating kaisipan sa magagawang maaaring pagbabago ng Diyos sa ating kalagayan. At ito'y masasabi nating ang Diyos ay soberano at ito ang kalooban ng Diyos. Kaya maling pananaw, sila yung mga taong umana ng palataya na nagdududa sa bisa ng panalangin at hindi lubos na naniniwala sa kakayahan ng Diyos na magtanggol o magprotekta sa iyo. Ang kawalan ng pananampalataya ay humahad lang sa pagdanas ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay kapag hindi ka nagdasal, kapatid. Parang sinasabi niyan, duda ka sa panalangin. Duda ka sa bisa, sa kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay pangunahing paraan ng ating pagpapasalamat, hindi ba? Ang panalangin ay kasangkapan ng Diyos. Gamitin ang panalangin para tayo ay Kanyang proteksyonan. Ama naming nasa langit, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Bilang application ng ating unang punto, mga kapatid, maging regular ang ating pananalangin. Magkaroon o gumawa tayo ng schedule para sa ating mga panalangin. Maaari natin itong gawin tuwing umaga, bago magsimula ang ating araw, at tuwing gabi, bago matulog. Araw-araw yon. Hindi lang tuwing Sunday or Lord's Day, uupo ka dyan, habang na nagpipray si pastor sa congregational, yun lang yung time mo para manalangin. Hindi ganun. Sapagkat ang regular na pananalangin ay nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos at nagbibigay sa atin ng patuloy na gabay at proteksyon sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapatid, gawin natin ito ng regular. Gawin natin itong isang mahalagang bahagi sa bawat araw ng ating buhay. Napakahalaga ng panalangin. Ating matutunang magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin na magdulot ng pagbabago at paglakas ng espiritual na buhay. Huwag lamang manalangin. Huwag lamang tayong mananalangin sa tuwing tayo ay mayroong problema. Huwag lang tayong mananalangin kapag tayo ay nabibigatan na, marami ng mga pagsubok na kinakaharap. Huwag ganun. Kundi manalangin tayo sa Diyos ng regular. Manalangin, magpasalamat at humingi ng patnubay sa araw-araw. Tayo'y manalig o magtiwala na ang Diyos ay nakikinig at kumikilos sa ating mga panalangin. Kahit na minsan ay hindi natin agad nakikita ang mga pagbabago. Ang punto rito ay magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa proseso at sa plano ng Diyos sa ating buhay.
ating tanggapin na tayo ay napakahina sa ating sarili. At kailangan natin ang tulong at patnubay ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Huwag tayong magmalaki sa ating sariling kakayahan, kundi tayo ay magpakumbaba at humingi ng tulong sa Diyos sa lahat ng oras. At ating alalahanin ang mga pagkakataon sa ating buhay kung saan nakita natin ang kamay ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng panalangin. Ito ay magbibigay ng lakas ng loob upang patuloy na manalangin at magtiwala sa Kanya. Pangalawang punto, ang panalangin bilang sandata laban sa kasamaan. Tayo ay tinatawag na manalangin. Sabi ng Katekism, ng may lakas at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang tayo maging matatag sa ating pakikibaka laban sa mga espiritual na kaaway. Ating espiritual na kaaway ay ang dyablo, ang sanlibutan, at ang ating sariling laman. Ang panalangin, mga kapatid, ay hindi lamang simpleng pakikipag-usap sa Diyos, kundi ito ay isang makapangyarihang sandata na naglalagay sa atin sa katiyakan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kahulugan dito ng ating kaaway, o ang ating mortal na mga kaaway, ay hindi lamang ang mga tao sa ating paligid, kundi ang mga espiritual na puwersa na nagsusumikap upang ihiwalay tayo, malayo tayo sa kalooban ng Diyos, malayo tayo sa ating Panginoon. Ang dyablo, si Satanas, ang prinsipe ng kadiliman at ama ng kasinungalingan, siya yung nagtutulak sa atin na magduda sa mga pangako ng Diyos. Siya rin yung sumisira sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng kaniyang pandaraya o panlilinlang at paghahayag ng mga hindi totoo o mga kasinungalingan o mga maling impormasyon. Ang halimbawa, may mga nagsasabing hindi na mahalaga ang pagsisimba o ang pananalangin dahil ang mahalaga ay ang mabuting gawa lamang. Ang mga ganitong kasinungalingan ay naglalayong magdulot sa atin ng kawalan ng pagtitiwala sa katotohanan ng salita ng Diyos na nagtuturo na ang pananampalataya ay mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano kasama ang mabubuting mga gawa. At ang sanlibutan, ang sistema at halaga ng mundong ito na humahadlang sa atin na maging tapat at matapat sa mga prinsipyo ng Diyos. Ito ang nagtuturo sa atin na ang ating halaga ay nakasalalay sa ating mga material na bagay, tagumpay sa karera o popularidad, na kadalasang nagiging hadlang iyon sa ating espiritual na paglago. Halimbawa, ang patuloy na pagpapahalaga sa salapi at yaman na maaaring humadlang sa atin na magbigay o na maging mapagbigay sa mga pangangailangan ng iba. At ang pangatlong mortal na kaaway, ang sariling laman,
ang ating sariling kalooban at katawan na madaling magkasala at magbigay pansin sa mga makamundong mga pagnanasa na labag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, ang pagkakaroon ng matinding pagnanasa sa mga material na bagay na maaaring maglayo sa atin sa pananampalataya at sa ating paglilingkod o sa ating dedikasyon sa ating Diyos. Ang mga mortal na kaaway na ito, si Satanas, ang sanlibutan, at ang ating sariling laman ay nagsasabi, sabi ng Katekism, walang humpay, walang tigil sa kanilang paglaban sa ating espiritual na kabutihan at paglalakbay kasama ang Diyos. Ngayon ang isang tanong o ang tanong sa ating pag-aaral, paano tayo ngayon magtatagumpay laban sa ating mga kaaway? Ang dyablo, ang sanlibutan, at ang ating sariling laman. Ang sagot sa ating mga sandata mula sa Diyos. Put on the whole armor of God. Sabi ng verse 13 to 17, narito ang ating armas, ang ating sandata na gagamitin sa araw-araw na pakikipagbaka. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Paano tayo makakatayo? Paano tayo magiging matatag? Paano tayo magtatagumpay laban sa ating mga kaaway? Ito ang salita ng Diyos. Kaya madalas tayong natatalo. Kaya madalas tayong nahuhulog sa pagkakasala. Hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi natin inaalala ang mga pangako ng Diyos. Hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos. Kapag nariyan na ang tukso, kapag nandiyan na ang kalaban, andyan na ang ating sariling laman, nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. Naalala ninyo ang ating Panginoong Hesus doon sa wilderness? 3 beses siyang tinukso ng dyablo. Anong ginamit ng Diyos? Anong ginamit ni Jesus? Ang salita ng Diyos. Sabi ng verse 18, Ephesians chapter 6 verse 18, sabi ni Pablo, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. May magandang sinabi dito si Zacharias Orsinus. Zacharias Orsinus, and I quote, sabi niya, prayer opens the way for us to realize the importance of our spiritual life and our need for the help of the Holy Spirit. Ngayon, paano natin i-apply ito? Paano natin magagamit
ang Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang verse 18 at ang Heidelberg Catechism Lord's Day 52 question and answer 127 sa ating buhay. Ang sagot ay naririto sa salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay o pagsuot ng baluti ng Diyos. Again, put on the whole armor of God. Again, Herman Hoeksema, sabi niya, the armor of God is not only personal protection, but tools of strength in the battle against spiritual enemies. Sa pagtutok sa pang-araw-araw na panalangin, natututunan natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 52, question and answer 127 ay nagpapakita kung paano si Kristo ang sentro ng ating buhay at ang ating lakas sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli mula sa mga patay, tinutulungan tayong labanan ang kasamaan, ang tukso. At tayo, ngayon ay magtagumpay sa mga ito, sa bawat pagsubok. Kaya dito sa ating pinag-aralan, titingin ka sa krus Doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita sa atin ni Kristo ang kaniyang dakilang pag-ibig at ang kanyang pagsasakripisyo para sa ating kaligtasan. Again, doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita ni Kristo, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang kaniyang pag-ibig at pagsasakripisyo. Ito, mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya at ang pinagmumulan ng kalakasan, pinagmumulan ng proteksyon sa bawat pakikibaka at sa ating panalangin. Panghawakan natin iyon. Iyon ang ating pinakapundasyon sa panalangin, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Amen. Tayo'y manalangin sa ating Panginoon. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Dahil kami
ay napakahina sa aming sarili. Hindi namin kayang tumayo kahit isang sandali. At bukod dito, yamang ang aming mortal na mga kaaway, ang dyablo, ang sanlibutan, at ang aming sariling laman ay walang humpay sa pakikipaglaban sa amin. Kaya pangalagaan mo kami at palakasin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang hindi kami magapi sa espiritual na pakikidigma, kundi patuloy at masidhin naming lalabanan ang aming mga kaaway hanggang matamo namin ang ganap na tagumpay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.